A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. First quarter, ito, working in you that which is well-pleasing in His sight. Kaninang umaga, yan ang naging laman ng ating mensahe. Okay? But from working in you, ibig sabihin, kinilala natin na ang ating Panginoon ay talagang kumikilos sa atin, sa ating isip, sa ating kalooban, no? Sa lahat-lahat sa atin. Amen? Hindi pwede na ang kanyang pagkilos ay nasa akin lang, kundi nasa ating lahat bilang eklesiya. Bakit kanyo? Sapagkat si Apostol Pablo sumusulat siya doon sa mga taga-Kolose. Okay? Paniliwanag niya sa kanila na noon kayo ay alienated and enemies in your mind by wicked works. But now, because of what the Lord Jesus Christ had done on the cross, He reconciled us to God. Amen? To Himself. Okay. And then, ang sabi niya, He rejoices, no? Kahit sa kanyang sufferings. And fill up that which is behind of the afflictions of Christ. Ibig sabihin si Apostol Pablo, ang kanyang ministry ay ito. Kung anuman ang nararanasan ng mga churches nung araw, okay, ay tinuturuan niya at sinusulatan sila upang maintindihan nila kung bakit sila dumadaan sa mga bagay na yun. Correct? Kaya nga, pinupunan niya ang katanungan nila, pinupunan niya ang kakulangan nila sa pag-unawa ng mga ito. Kaya nga, kahit siya ay nagsasuffer, sabi niya, I have rejoicing in my sufferings for you. And I fill up that which is behind of the afflictions of Christ in my flesh for His body's sake, which is the church. Kung saan, ang sabi niya, whereof I am made a minister. You understand? Kaya nga mga kapatid, itong mga sulat ni Apostol Pablo ay pinag-aaralan natin sapagkat hindi lang siya ministro nung siya'y buhay pa. He continues to minister by his epistles. Amen? By this word. Sang-ayon sa dispensation of God, which is given to me for you to fulfill the word of God. Okay. Ano yun? Even the mystery which had been hid from ages and from generations. Yung bagay na ito nung araw ay mystery. Ano nga sa Tagalog yung mystery? Misteryo. Ewan ko. Anyway, no? But now is made manifest. Oo. Ibig sabihin, mga kapatid, para sa atin, dahil sa lahat ng katuruan sa banal na kasulatan, tayo, no, ay binibigyan ng maganda ng kaalaman. Amen? Hindi na kinakailangan maging misteryo ito para sa atin. Hindi tayo kailangan manghula. Ano nga, Tony, yung misteryo? Hiwaga. Okay, oo nga, tama, hiwaga. Hindi na ito hiwaga para sa atin. Bakit? Meron tayong banal na kasulatan. Kanina nga umaga, sinabi ko, hindi tayo kung anong tinitinan natin. No, we cannot rely on things around us, but here only. Amen? At kahit saan tayo naroroon. Ano yung misteryong ito? No? To whom God would make known sa atin kung ano ang yaman ng luwalhating ito na nung araw ay hiwaga, pero sa ating mga hintil ay hindi na. Bakit? Sapagkat ito ay yung tinutukoy na Christ in you, the hope of glory. Lalo na,
alam na natin na si Kristo ay hindi lang namatay at nilibing, ngunit nabuhay na mag-uli. Kaya dahil siya nabuhay na mag-uli, buhay na buhay ang pag-asang ito sa atin. Amen? Okay. At ang sabi niya, whom we preach. Hindi kami tumitigil ng pagpapahayag. No? Warning every man, teaching every man in all wisdom, that we may present every man sa ecclesia. Okay? Now, tandaan nyo, ang sinusulatan dito yung church Colossae. Every man in that church. Which also, effectively sa atin, every man in Lighthouse. Kasama na kayo mga kababaihan. Okay? Tao rin naman kayo eh. Yun ang ibig sabihin dito. Bawat tao, hindi lang bawat lalaki. That we may present every man perfect in Christ Jesus. May kasanayan. Yun yung perfect. Perfect, hindi lang sa bagay ng may convenience tayo. Perfect, hindi lang sa bagay na bata pa tayo. Right? Perfect, hindi lang sa bagay na may trabaho tayo. Hindi, kundi may kasanayan sa lahat ng bagay. Amen? Oo. So, yun. Na kung saan ang sabi niya, upang ang lahat ay magkaroon ng kasanayan, I labor. Ako ay nagpapagal, nag-i-strive, according to His working, which worketh in me mightily. And everyone who was taken this truth from the Apostle Paul, gayon din ang working na ito. Amen? Kaya hindi lang ito totoo kay Paul. Totoo ito sa ating lahat. Especially as a church. Okay? You understand? And Heavenly Father, thank you so much that we are here once more. And dear God, nawa po Panginoon, for how we should strive according to your working, and indeed you work in us mightily. May this actually, dear God, be a reality in us. This we pray in Jesus' name. Amen. Okay. Working in you that which is well-pleasing in His sight. And then, ang tugon dyan sa working in you, striving on our part. God is working in us. Amen? And for our part, we need to respond with striving. Amen. Okay. Striving according to His working. Because we realize how mightily God works, then we strive. Okay? Ibig sabihin mga kapatid, mahalaga na maintindihan natin how God works. Okay? Because if we do not, we will never strive. Totoo yan. In fact, maliwanag sa mga statements na ito that we cannot by our own selves do anything that can be acceptable to God. Can we? Wala, kahit save tayo. Kahit save tayo. Para tayo mga batang paslit. Okay? Parang mga estudyante. Okay. Aalis muna ako. Mag-aral ka, ha? Opo. Umalis. Pagbalik. Nag-aral ka? Opo. Tinang kayong pinag-aralan mo. Blanco. Ganon. Yan tayo. Okay? Before God, ha? Hindi lang tayo makagawa ng mga bagay na katanggap-tanggap sa Kanya. Mahirap na yung katanggap-tanggap, kalugod-lugod pa. Tama, Iba yung katanggap-tanggap at kalugod-lugod. Siguro, kung iisipin natin, yung katanggap-tanggap, pasang-awa yun. Yung kalugod-lugod, di good. Tama, Ibig sabihin, kung may good, may very good, of course. May excellent pa nga
Kaya nga merong well done, thou good and faithful servant. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, meron kaya talagang pasang-awa sa Panginoon? Meron. Ang sabi ni tatay dyan, yung mga saved naman sila, pero they will just be entering heaven's portals, sabi ni tatay, by the skin of their teeth. Alam niyo ba yung idiomatic expression na by the skin of their teeth? Ha? Siguro si Dr. Mark alam yun. Alam niyo ba yung by the skin of your teeth? Ha? Meron namang skin yung teeth, di ba? Dr. Dada. Merong skin. Lalo na pag di ka kumain ka ng asiligo, di ka nagsipilyo. Ang gaspang, ano? Gano'n, no? Pag kinayod mo, tapos titikman mo pa. Sobra naman yan. Ano ba yan? Oo. Pasang-awa lang. Mga kapatid, ano kaya? Gugustuhin ba natin Panginoon, nandito na ako. Sige, okay na. Pwede na. Pwede na. Sige, pasok na. Parang gano'n, ano? Hindi nakatingin, pasok na. Pero, Panginoon, nandito na ako. Ay, well done, thou good and faithful. Di ba? Iba yun eh. Okay? Baka mamaya, may bulong-bulungan pa tayo kung pwede mangyari yun sa langit eh. Bihira. Ginawa na lahat ng Panginoon sa'yo. Ganyan lang ay papasok mo rito. Di ba? Tama, ano? Right? Alam nyo, minsan maraming kwento yung papasok sa langit eh. Maraming kwento yung gano'n eh. Lalo na yun dyan sa San Pedro. May hawak niya yung susi. Alam niyo yung kwentong yan. Meron daw isang pumasok sa langit, namatay na siya eh. Meron isang mga kabarkada yung kinikwentuhan niya. Pare, sabi, alam mo, nanaginip ako na pumasok na ako sa langit eh. Pagkatapos nandun si San Pedro. Sabing ganyan eh. Bakit? Nandito ka na? Namatay ka na ba? Oo, San Pedro, namatay na ako eh. Papasok na ako. Anong dala mo? Anong ginawa mo? Wala nga eh. Biro ka naman. Kakahiya ka naman. Lahat ginawa ng Panginoon para sa'yo. Wala ka man lang dala dito na honor. Hindi, bumalik ka. Bakit? Babalik uli ako? Oo. Para may pasalubong ka sa Panginoon, magdala ka ng puting kalapati. Ganon. Bumalik ka sa mundo. Para may pasalubong ka sa Panginoon. Yung bang malugod naman siya sa iyo. Ang bira, papasok ka rito, lahat ginawa sa iyo eh. Ganyan lang? Sige, kakamot-kamot siya, balik siya. Habang daan, pababa, nasa lubong niya yung kaibigan niya, kinikwentuhan niya. Ang bira, kasama ka sa panaginip ko. No? Sabihin natin na si Dennis yun. Kaya kasalubong kita. Saan ka pupunta? Pare, nahiya naman ako eh. Bakit? Pagharap ko nung kay San Pedro, wala raw akong dalang kahit na anong ikararangal ko. Nahiya din ako eh. Ano yung gagawin mo? Sabi, bumalik daw ako sa lupa at magdala ako ng puting kalapati. Yun na lang ipasalubong ko. Ay, bira ka naman. Babaw mo naman. Halika, ako bahala. Ano ikaw ba? Ako kakausap kay San Pedro. Kaya mong kausap? Walang problema yun. Sabing ganyan. Hindi, mamaya mapahiya na naman ako. Sabi, puting kalapati. Meron ka mandala nun? Wala nga. Alam mo, magaling ako sa negosasyon. Ganon. Kahit ang Panginoon matutuwa kung paano makapag-negotiate eh. Talaga? Sige. Sigurado ka? Sabay tayo. Para pagharap mo kay San Pedro, pag nakita ako nun, tatanungin lang ako. Sige. Balik uli siya. Lakbay uli siya. Lakatok siya sa langit. Okay. Pagbukas, nakita siya na San Pedro. Nandito ka na. Opo, San Pedro. Teka. Ang sabi ko sa'yo, ang dalhin mo puting kalapate. Opo, ba't unggoy ang dala mo? Mapag-devotion na lang yung kwento ko. Wala sa Bible yun. Ano ba kayo? Ang sinasabi ko lang, pambira.
Baka mapahiya tayo. Lahat ginawa na para sa atin, ang pagkilos pa ng Panginoon sa atin, abay mga kapatid, walang humpay. Tama ba? Walang humpay. Lalo na, ang kanyang mga ministering spirits, hindi tayo iniiwan. Alam niyo ba yon? You see, ang kanyang salita ay natatanganan natin. Kahit hindi natin binabasa, bihira. Kahit di natin pinanghahawakan, totoo pa rin ang Bible. Ang mga pangako niya, kahit na tayo hindi tapat, tapat. Amen? Man, that is how God works. Kaya ang sabi ko, He works according to His Word. And as we look into His Word and we get our hearts right, the Spirit gives us discernment. Amen? And then His grace gives sufficiency so that we may be able and that we may be able strongly to do. Nakita niyo ba yung pagkakadugtong-dugtong niyan? Amen? Kaya walang pwede magsabi sa atin, Panginoon, dalangin naman ako ng dalangin sa iyo. Hindi mo naman binibigay yung panalangin ko eh. Yung panalangin kasi natin, amis. Tama? Amis. Ang kinakailangan ipanalangin natin, magawa natin yung dapat nating gawin. Ang panalangin mo, lahat tanggap eh. Bigyan mo ko ng ganito, bigyan mo ko ng ganyan. Hindi. Ang panalangin natin, Panginoon, let me be able to do what I need to do to glorify you. Amen. Okay. Ngayon, kaya nga ito, the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, make you perfect. Ano nga ulit yung perfect? Bigyan kayo gawin kayong sanay o bigyan tayo ng kasanayan. Sa lahat ng mabuting gawa, tungo sa kanyang kaluguran, sa kanyang will, kalooban, working in you that which is well-pleasing in His sight. Now, may I make emphasis here, right now, mga kapatid, na ang basihan ng lahat ng ito, obserbahan niyo sinabi ng writer ng Hebrews, na ako'y naniniwala si Apostol Pablo ito. Anyway, obserbahan niyo, ano ang basihan ng pagkilos na ito na sinasabi ng author ng Hebrews? Anong basihan? To make you perfect, to make us perfect to every good work is something that is done. Kilos yan. Action yan. Tama? Amen? Okay, action yan. Kaya mga kapatid, kung ang inaasahan sa atin ay action, at ang inaasahan sa atin ng Panginoon ay action, kinakailangan yung Panginoong umaasa sa ating action, may action din. Correct? Andiyan ba kayo? Ano yung action na pinagbabasihan na sinasabi, make you perfect? Action din. Ito, that brought again from the dead our Lord Jesus. Ngayong araw na ito ay Resurrection Sunday. Yan. Correct? Ipinagdiriwang ng Christendom kahit sa atin, hindi naman masyadong hayag. Pero hindi na kinakailangan maglaan pa tayo ng Resurrection Sunday. Alam naman natin yan. Pero ang pinakabasihan ng writer ng Hebrews, kung saan ang gagaling itong God working in you that which is well-pleasing in His sight. Saan ang gagaling?
Sa kanyang paggabangon muli sa mga patay. Nakikita niyo ba yan? Ha? Yun ang basis nun. If God will work, ang sinasabi dito, if God will work in us so faithfully, so mightily, so effectively, He is able to work in us, given those things, because He rose again from the grave. Yun ang sinasabi rito. At dahil siya'y bumangon sa mga patay, walang dahilan that He cannot work so mightily. Do you understand? Kung hindi tayo sumasampalataya na siya'y bumangon nga sa mga patay, ala tayo maaasahan. But because His resurrection displayed the greatness of His power. Amen? You realize, yan mga kapatid, ang tugatog ng lahat ng kalakasan. Kapangyarihan. Yung mabuhay mula sa patay. Lahat ng kapangyarihan sa atin dito, yung pumatay. Mas dakilang kapangyarihan, yung bumangon sa mga patay. Amen? Okay. Nagbiro nga ako nung sabi ko, napapagod na akong kalilibing ng patay. Ano kaya kung sa susunod naman, buhayin ko na lang yung mga patay? Ang problema nito, makikipaglibing ka ba? Ayoko, pastor, baka bumangon eh. Wala nang pupunta eh. Oo. Anyway, nagbibiro lang naman ako. Nandyan ba kayo? Oo. Yung unggoy kanina, wala sa mensahe ko yun. Baka yun ang maaalala niyo. Ha? Okay. Sige. Now, ito rin sinasabi ni Apostol Pablo sa Colose, no? Na ang ating Diyos, no, makes known to you the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. Ano yon? Christ in you, the hope of glory. Nung tinanggap natin si Kristo, hindi tayo tumanggap ng patay na tagapagligtas, kundi buhay na tagapagligtas. Amen? Anong basihan nun? Di muling pagbangon din niya. Correct? Kaya napakahalaga itong resurrection na ito. Amen? Hindi lang ito kwento. Alam niyo ba na lahat ng ilustrasyon na ginagawa natin dito sa church na ito, lahat ay mayroong pagkabangon sa mga patay? Yung ating pagsunod, no? Yung unang-unang step sa pagsunod kay Kristo. Ano yun? Di bautismo. Nilubog sa tubig. Sa kamatayan ay inilibing. At binangon. Correct? To walk in the newness of life. Again, figure yan mga kapatid, ng pagkabuhay mula sa mga patay. Kaya para sa atin, si Kristong buhay ay hindi kwentong kutsero. Pinakadahilan niya ng lahat. Amen? So, to realize that God works is to realize the reality of His resurrection. Amen? And for us to strive, yun din ang pinanggagalingan. We strive because He rose again from the grave. Kaya nga ang sabi ni Paul, doon sa Philippians, no? That I might know Him and the power of His resurrection. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo, na kinakailangan tayo ay gayon din. Kasi pastor, sobrang lalim eh. Alam niyo sa lighthouse, no? Hindi na dapat kinakatwiran yung lalim. Dumito ka at makinig ka, maiintindihan mo. Amen? Totoo yan. Okay, ngayon. Kinakailangan mga kapatid, nasa atin ang iba yung kapangyarihan ng resurrection. Bakit? Sapagkat kung hindi ibabase doon ang working ng Panginoon at ng ating striving, wala tayong pupuntahan.
Sapagkat kahit si Apostol Pablo, anong sabi ni Paul? I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. Ganon din ba sa ating lahat dito? Ha? Ganon din ba? Di ba tama, ano? Kung yan sinasabi ni Paul, abay lahat tayo ganyan din. Mas masahol pa tayo. Correct? Amen? I hope everyone realizes this. Not anyone among us here would be able to say, na hindi ako yan. Iba yung laman ko. Yung laman ko maraming good. Kaya ito mga kapatid, lahat ng mga humanists, mababali dito yung mga humanists, ano sinasabi nila? There is something good in man. Di ba? I-discover mo lang yung magaling sa iyo, mabuti sa iyo. Yun na yun. You will be like God. Ano yan? Di ba? I-discover mo lang yung good sa iyo. At yan ang pagyamanin mo. Mga kapatid, wala. Kung si Apostle Paul na nga he admits this. Okay? To will is present with me. Yung naisin ko, na gumawa ng katanggap-tanggap sa Panginoon at mabuti sa kanyang harapan, nasa akin naman yung pagnanais. Di ba? To will is present with me. But how to perform that which is good? Wala. Di ba, nabanggit ko nga, na kapag knowledge, what? Kapag wisdom, how? Walang wisdom Ala tayong ganang wisdom. For the good that I would, sabi niya, yung mabuti na dapat kong gawin, I do not. Yun. The evil which I would not, that I do. Ay, nako. Alam niyo, ewan ko ba, pero meron itong mga pastor natin minsan, kung kailan ako nag-aaral, magte-text. Kaninang umaga, 2:00, nag-aaral ako. Ito namang si Pastor Ferdinand Bong Escala. Pastor, anong ibig sabihin nito? Pasok. Ganito yan, ganyan. Aba, hindi ko na-obserban, mag-10:00 na, nag-uusap pa kami. Tapos ako pa sinabihan, Pastor, matulog ka na. Salamat. Nag-aaral pa nga ako. Parang ganun no? Yung bang, alam mo naman na dapat tapusin mo yung pag-aaral mo, pero pag may sumingit na ganyan, hindi mo na alam kung ano gagawin mo Di ba? Anyway, that I do. Alam mo naman, pwede, nag-aaral ako, mag-aaral ka ng sarili mo. Parang ganun. Anyway, now, ang sabi ni Paul, alam niyo, hanga ako sa kung paano niya nilelay down ito. Now, if I do that I would not, okay, kung gagawin ko yung gawa na dapat na hindi ko dapat gawin, hindi ako yun. Sino yun? It's no more that I that do it. Ano yun? But the sin that dwelleth in me. Now, mga kapatid, walang sakit si Apostol Pablo na ano yun, dalawang personality? Ano yun? Schizophrenic ba yung tawag doon? Bipolar? Hindi. Yung yung pwedeng mag-usap yung dalawa, kumusta ka? Mabuti. Di ba? Merong ganun. Hindi ganun si Apostol Pablo. Ang sinasabi lang ni Apostol Pablo,
meron siyang laman. At dahil siya'y nasa lamang katawan, o katawang laman, may hatak ang laman. At meron siyang kaluluwa na ligtas na. Amen. Andyan ba kayo? Paliliwanag ko mamaya. I find then a law that when I would do good, ito kasi may bata sa aking kalooban na kautusan sa aking kalooban, pagkatao, na kung ako'y gagawa ng mabuti, yun palang masama ay nasa akin din. Nasaan? Nasa laman. For I delight in the law of God after the inward man. Ayun. Yung inward man. Yun siya. Ito yung niligtas na. Ito yung bago ng nilalang. Amen ba? Good? Now, but I see another law in my members, warring against the law of my mind. Kasi mga kapatid, the moment na tayo na kay Kristo na, we already have the mind of Christ. Tandaan niya. Kaya ang sinasabi ni Paul, but we have the mind of Christ. Okay? Ano yung pastor? Yung utak natin, Kristo na. Hindi, utak mo pa rin yan. Minsan yata, kinakailangan, i-explain ko sa ating lahat kung ano ang faculty natin. Nakikinig ba kayo? Ha? Now, itong human body natin na ito, kasama lahat, pati yung brain. Yung brain. Lahat, buto, laman, lahat yan. Lahat ng organs, pati puso. Okay? Pati, yan, lahat ng faculty nakikita natin na yan. Yan ang body. At yan ang tumutugon sa lahat ng consciousness sa mundong ito. Amen? Andyan ba kayo? Yung ating soul, mga kapatid, yung ating soul, yun yung nililigtas mismo ng Panginoon. Yun yung naging object ng dakilang kaligtasan. Amen? Yung spirit natin, sa Panginoon yun. Okay? Hindi nililigtas yung spirito. Sa Panginoon yun Pero, kapag ang soul ay naging object na ng kaligtasan, ang spirito ang nagbibigay ng tugon sa kaluluwa sa lahat ng spiritual na bagay. Sa lahat ng tungkol sa Panginoon. Kaya ang kaluluwa ng isang ligtas, nakikinig ba kayo? Ha? Dahil the Spirit has quickened that soul. Okay? Gising lagi yan sa kalooban ng Panginoon. Okay? Ang problema natin, nakalakihan natin itong lupang katawan na ito. Okay? Nandyan din yung brain. Okay? Ang brain natin, nag-iisip yan. Pero kung paano mag-isip ang brain natin, yan ay sang-ayon sa information at inputs ng mundo. Nakikinig kayo? Ha? Itong brain na ito, matindi ito mga kapatid. Lahat ng functions, lahat ng nakikita, nararamdaman, pumapasok sa brain na ito at nagpoproseso. Okay?
At yung prosesong yon ay nailalagay at nai-store sa kaluluwa. Okay? At lahat ng mga yan ay nai-store sa kaluluwa kahit masira ang laman na ito kung ano yung pumasok sa kaluluwa dahil sa sensors ng katawan na ito, naroon na yon. Kaya, yung rich man, doon sa Luke 16, wala na, hindi naman siya pumunta, may katawan siya eh. Kaluluwa niya and his soul. Okay? Ayun. Naalala niya. Naalala niya yung mga kapatid niya. Naalala niya, sabi ni Abraham sa kanya, oy, di ba naalala mo, nung nasa lupa ka, ang sarap-sarap ng pagkain mo? Ayan. Naalala niya lahat yun. Bakit? Na-store na eh. Amen? Okay. Ngayon, lahat ng mga bagay na yan, the moment na tayo'y naligtas, okay, binabago na yan ng Espiritu ng Panginoon. Ibig sabihin, kahit na-store na yon, yung mga information na yan, okay, meron na tayong kamalayan at quickened na tayo sa bagay ng Espiritu. Amen. Kaya, new mind na yun. Kapag ligtas na ang kaluluwa, itong new mind na ito ang nagdidikta sa katawan na ito kung paanong kikilos. Okay? Pero, dahil masyadong malakas yung laman, nasasapawan yung dapat na new mind. Kaya ang sabi ni Paul, I delight in the law of God. Ako'y may kagalakan ako sa kalooban ng Panginoon sa pamamagitan ng inward man, not the outward man. This is the outward man. But I see another law in my members, sa aking katauhan, warring against the law of my mind, na nakikipaggera sa kautusan, sa aking kaisipan, na kautusan ni Kristo. Do you understand? And bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. Kaya ang hirap ng kalalagyan natin. Pero, kung mahirap man ang kalalagyan natin, kinakailangan nating matuto kay Apostol Pablo. Tama? Ha? Isipin mo. Ito, I would say, mga kapatid, na straightforward lang tayo mag-preach. And I am not bullying anyone. I am not discriminating anyone. Ang sinasabi ko lang, ang kasalanan ay kasalanan. At ang kasalanan ay nasa gawa ng laman. Flesh. Lust. Amen? Ngayon, ang katawan na ito ay gumagawa ng mga bagay na labag dito. At lahat tayo kahit ligtas na, mayroong ganong tendency. Kapag ang laman mo ay masyadong matindi at pinakinggan mo yung hatak ng laman mo, ang lahat ng lust, kahit yung mga lifestyle ng homosexuality, gay, LGBT, laman yan. Okay? Laman yan. Ang lahat ng tao, ang lahat ng laman, merong gayong tendency. Tama? At ang ating lupang katawan na ito ay nai-influence ito, lalo na yung isip. Nakikinig ba kayo? Oh. Tayo mga Pilipino, yung hindi mabango, tuyo, daing. Lumaki tayo dyan eh.
Pag nakaamoy ka dahil lumaki ka doon, ang bango naman ng daing. Nalulungkot ako. Pumunta ka sa Amerika. Sige, maglatag ka ng daing doon. Kapag hindi sumimangot sa iyo mga Amerikano, anong klaseng ilong mo? May diferensya ilong mo. Yun na naging kasanayan ng laman mo eh. Naintindihan mo ba? Nakaka-apekto yan mismo. Kaya kapag nalason ang kaluluwa mo nung sinasabi ng laman mo, mahirap nang bawiin. Tama. Tapos sinisisi mo pa ang Panginoon. Ginawa ako ng Panginoon na ganito. Hindi. Ang mundo ang gumawa sa iyo niyan na ganyan. Ikaw ang gumawa sa iyo ng ganyan. Minsan, yung mga nasa paligid mo ang gumawa sa iyo ng ganyan. Naintindihan niyo ba? Kaya minsan tinuturo natin to sa mga magulang. Ayusin niyo yung inyong pagiging ama at inyong pagiging ina. Dahil pag nagkabaliktad ang role niyo, pati yung mga anak niyo mag-iisip ng baliktad. Naintindihan niyo ba yon? Ha? In usual cases, kapag ang personality ng tatay ay napakahina, okay? At napakalakas naman ng personality ng nanay, ano mangyayari sa lalaking anak? Di nagiging malambot. Gusto ko si nanay. Ayun, tuloy-tuloy na yun. Hindi kayang i-explain yan ng psychologist. May explain mo lang yan dito. Amen? At hindi lang yan totoo sa mga bagay na ito. Kahit saang bagay, totoo yan. Sapagkat ang laman, palaging carnality yan. The flesh will always be against the spirit. And the spirit against the flesh. Kaya nga ang tawag dito, war. Ayan, warring. Diba? Giyera. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, "O wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death?" Kung kaya nga ang lupang katawan na ito ay pupunta sa alabok, kaya papalitan ng incorruptible. Sapagkat kahit tayo na kay Kristo na, mahatak, malakas pa rin ang hatak ng laman. However, the word of truth, the Spirit of God giving us discernment, the word of truth providing to us the wisdom, the how. Tama? Hello? The spirit of discernment, no? Validating everything for us. And then the grace of God in us will make us sufficiently and strongly, then we can do what we need to do. Kahit na yung laman natin, iba ang hatak. Sapagkat ang kinakailangan lang naman ilabas according to grace, bunga ng Espiritu eh. At lahat ng kasigasigan sang-ayon sa sinasabi ni Peter. Kaya nga ang sabi ni Paul, kahit ganito ang aking katatayuan bilang tao, I thank God through Jesus Christ our Lord. Yun. With the mind of Christ, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Kahit sa mga oras na ito, the law of sin is real. Nagugutom na nga kayo eh. Tama? Di ba? Nagugutom na kayo? Anong iniisip mong kainin? Parang masarap yata ang halo-halo ngayon. Yung merong leche plan sa ibabaw, may ice cream, Sarap nun.
Oo. Oh, pagkatapos siyempre, dessert 'yun. Crispy pata. No. Oh. 'Yun ang talagang hatak yan ng laman. 'Di ba? Pastor, hindi naman masamang mangarap. Hindi naman. Okay. Huwag mo lang gagawin mamaya. Okay. Naintindihan niyo na mga kapatid? Now, we need to understand this. Bakit? Kasi, kung ito'y maintindihan natin, then we will have an understanding how God works. Because He works. Does He stop working? No. If you're saved, and the Spirit is in you, at ang salita ay nasa iyo, at ang biyaya niya ay nasa iyo, God does not stop working. At kahit tapos na yung preaching, He still works. Pustahan tayo, maalala niyo yung preaching, lalo na yung unggoy. Maalala niyo yan eh. Oh. Kaya nga alam niyo, dapat mayroon tayong kasanayan na kahit medyo sarap kasi. Minsan nakakalimutan mo na mag-notes no? Alalahanin ko yan. Kaya nga, kahit na si Apostol Pablo, the great apostle himself, ay nagbigay ng ganyan declaration. Can we be any greater than him? No! So that is the reason why, before we understand and we get to know how God works, we need to face the realities. Amen? Hindi tayo yung preacher na, ganito, gawin natin. Alam niyo mga kapatid, dito sa Lighthouse, ilalatag natin lahat ng realidad. Amen? Yan dapat ano lang, nabubuhay ba tayo sa puntos-puntos lang? Number 1, number 2, number 3? Hindi. Buong konteksto. Ba't dumating tayo sa ganito? Di ba? Parang gusto ko nga sagutin yung sinabi daw ni Presidente BBM na bakit ba tayo nagkaganito? Bakit tayo naging corrupt? Di ba? Ba't tatanong siya ng ganun? Kung tumakbo kang presidente, alam mo nang gagawin mo Di ba? Hindi naman ako, nagko-comment lang naman ako ng ganyan. Hindi naman ako antay sa kanya. Napansin ko lang na parang may sabit yata yung tanong na ganun. Di ba? Ba't pa tayo nagkaganito? Sana makakausap ko siya kumakalat nga yung picture nung nananalangin yung mga pastor Nakita niyo ba yun? Ako nakaganon ako sa likod Sila nakaganon. Napansin niyo ba yun? Noong isang taon pa yun by the way, bigla akong pinasok sa board ng Philippine National Prayer Breakfast. Hindi naman ako makaiwas kay Justice Victorino. Bishop, sige na. 85 na yun hihindihan ko pa. Sige, okay. Sasama ka lang naman sa board. Sige, okay. Anyway, for I say, ang sabi ni Paul, through the grace given unto me, to every man that is among you. Ayan. Not to think of himself more highly than he ought to think. Huwag daw tayo mag-isip na mas mataas pa sa dapat nating pag-iisip. Tama? Yun ba yung Tagalog nun? Huwag tayong mag-iisip, na mas mataas pa sa dapat nating isipin kung ano tayo. Okay? Ngayon, ang premise ng lahat ng ito ay grace. Biyaya. Bakit? Kasi, sabi ko nga mga kapatid, the grace of God in us brought us salvation. But after salvation,
the operation of the grace of God. Nakikinig kayo? Ang operation, ang function ng grace ng Panginoon sa atin is to make us able to do the good, the acceptable, and the things pleasing in His sight. Okay? Maliwanag? Yan ang trabaho ng grace ng Panginoon na nakay Kristo. Good. Kaya pag tayo'y lumalago sa kaalaman ni Kristo, yung kakayanan na ito ay itinataas din sa atin. Dalawang bagay yan. Ang sabi ni Peter, grow in grace and in the knowledge of Christ. Okay. For us to grow in the knowledge of Christ, what do we need to have? Do you realize that if you are full of yourself, full, F-U-L-L, kung ikaw ay puno ng sarili mo, you cannot have Christ. Amen? Yun. You do not need Christ if you are full of yourself. But once you say, I cannot, then, yung ating admission na yan, ay nagkakaroon ng entry ang kaalaman ni Kristo. Good? So, at kapag nangyari yan sa atin na meron tayong kababaang loob, humility, okay? At alisin natin ang focus sa ating sarili, grace begins to operate. Okay? And grace, when it operates, it makes us do sufficiently. So grace is sufficient for us to be able to do and for us to be strong in doing. Amen? Alam niyo, sana ito, yung unti-unting pagpapaliwanag nito, ay nagigising tayo lahat. Pero, the bottom line, wala tayong lahat ng kakayanan. Like Paul. Lahat tayo merong laman. Amen? At ang hatak ng laman ay gayon na nga, it is a law in our members. But then, with the mind, we serve God. Amen? And you know what? Humility begins in the mind. Correct? Humility does not begin in the face. Ang daming mga tao, mukhang humble. Mukha lang. Katakot-takot palang palalo yung kalooban. Tama? Oh. Maraming tao, parang ang bait ng panlabas. Katakot-takot ko palang tapang ng kalooban. Okay. So, ang sabi, sa isip natin mismo, huwag tayo mag-isip, no, ng mas mataas pa sa kung ano ang dapat nating isipin sa ating sarili. Pinag-usapan natin ng humility. Along with humility is unworthiness. Amen? If we talk about the grace of God, we can only be humble, number one. Number two, we can only be unworthy. Correct? Number three, wala tayo. Amen? So, that is how grace operates. Kapag ang tatlong ito ay nangyari sa atin, then grace will flow and we will be able to do. Okay. Kaya ang sabi ni Paul, kung grace ay grace, no, we need to think soberly. And mind you, mga kapatid, no, sabi ko nga kanina, grace is always in the area of action.
doing. Grace is always in the area of what is acceptable to God and pleasing to Him. Amen? Lahat ng mga bagay. Grace is not something that we receive as plainly like wealth or material or anything. But grace is something we receive to be able to do. Amen? Yun lang ang pagtanggap ng biyaya ng Panginoon so that we may be able to do. Good? Kung kaya, how does grace become grace for us? Kaya kailangan natin ng ministering. In what areas? The Word. Okay? The ministry of serving. So that those who will have to do according to grace may have examples of how to do according to the ministry of serving. Amen? Equipping. Ganon din yon. It's an action of grace. And once meron tayong object na tayo ay nag-aabot sa kanila ng equipping, yung grace sa kanila ay nabubuhay. Nagkakaroon sila ng pamantayan. Amen? And then, hindi lang yan, but the grace of lifting up, provoking them to love and to good works. Amen? Not discouraging, but provoking. Okay? And then mayroon pang isa, the ministry of supplying. Sinusuplayan natin sila ng lahat ng pangangailangan so that they can do according to grace. Amen? And then hindi lang yon. Nagmi-minister tayo ng leading and organizing. Okay? Nagagabayan sila. No-organize sila. And then, nagmi-minister tayo ng pag-abot ng tulong. Ang lahat ng ito, mga kapatid, ay nagbi-build up ng grace sa object. Amen? Kaya, lahat ay may ambag. Hindi lang natin pinapanalangin yung dapat na kumilos according to grace. Ito'y pagkilos ng lahat. Kaya ang sinasabi natin, huwag tayo mag-iisip na, hindi, okay na ako. We need each other. Amen? Hindi lang teamwork yan. Sa corporate world, teamwork yan. Pero sa atin, hindi teamwork yan. That's Christ. Amen? That's Christ. That is Christ in us. Kaya, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Kaya mga kapatid, itong verses 5 to 8 ay pagpapakita ng sukat ng pananampalataya sa bawat isa. Do you have faith? Yes, we have faith. All of us. We're saved. So, add to your faith virtue. And to virtue, knowledge. And to knowledge, temperance. And to temperance, patience. And to patience, brotherly kindness. And to brotherly kindness, charity. So that is how it works. And that is how God works. Amen? Kaya hindi pwede mga kapatid na habang buhay na lang tayo nakikinig. No, cannot be. We should be able to do because He works so that we can do. Malalim ba? Pag hindi ka sanay sa ganyang preaching, malalim. Pero pag gising ka sa lahat ng bagay na ginagamit ng Panginoon para sa atin ay kumilos. Di ba? Hindi naman tayo yung
kapatid, panalangin mo ako. Bakit? Kasi gusto kong malaman ng kalooban ng Panginoon. Uy, ito na nga ang buong kalooban niya eh. Di ba? May kausap kami ni Moses kahapon eh. Ina-explain niya sa amin yung panawagan ng Panginoon. Gusto kong turuan. Oo. Ang panawagan ng ating Panginoon sa ating lahat ay makagawa tayo ng lahat ng bagay at bawat bagay na nakalulugod sa Kanya. Amen? That ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. And once we have done that, then He is pleased. He is glorified. That is how God works. Alongside, pagkatapos ng lahat ng yan, then we strive. Good? Let's stand and pray. Thank you for watching The Pulpit. We hope you are blessed with the preaching of God's Word. The most important thing that we can share with you today is the salvation that only comes from the Lord Jesus Christ. You may be experiencing some challenges and difficulties in life at this very moment. The answer to all our problems is Jesus. I invite you now to pray and accept Jesus as your Lord and Savior. You can follow me in this prayer. Dear Jesus, I admit that I am a sinner. I believe that you died for my sins and that you shed your blood for my forgiveness. You rose from the dead to be my life. I now repent and sincerely ask for your forgiveness. Cleanse my heart from all sins. I now accept you as Savior and Lord of my life. And from this day forth, I put myself in you by faith. Be my hope as I live my life according to your will. Thank you for saving me. In Jesus' name I pray. Amen. The Bible says in 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. If you have prayed and accepted Christ as your Lord and Savior, let us know by sending us a message at the Lighthouse Bible Baptist Church Facebook page. We're broadcasting live every Sunday at 11 o'clock in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Then Tuesday and Thursday at 7:30 in the evening. Do join us again on our next episode of The Pulpit.